Yun nga yung gusto ko itanong sa'yo eh. How about the creative industry? Yun. Diba? Kasi ang laking industry Laking industry. Nakita natin. Lalo ngayon, nagbo-boom yung mga BINI, yung SB19. I think yung gobyerno should support. Magbigay ng support eh. Ganyan nga yung ginawa sa Korea kasi. Korea, diba? Merong suporta from the government. Hindi pa natin kasi nasusubukan eh. Na talagang mag-all-in yung gobyerno na... Bakit kaya? Kasi dinami-dami na. Kasi ang yabang siguro yung stigma din sa entertainment industry na parang side ano lang yan, hindi natin dapat inaano yan. Pero yung nga na-break na yung stigma ng Korea eh. Napakita nila na it's a viable billion-dollar industry. Ambassadors diba? for the country eh. And it also hindi lang yung talento yung ini-import nila, pati yung kultura nila. 'Di ba? Imagine ba pag nakita nila, let's say, yung BINI, sino ba tong mga babaeng to? Tapos saan ba galing to? Ako, may mga nalaman ako tungkol sa Korea dahil sa mga K-drama, dahil sa ano eh. Exactly. 'Di ba? Gusto kong pumunta ngayon doon para magtingnan kung ano bang meron doon, 'di ba? Maganda makita kung how far we could push Filipino talent kapag may support from the government. Kasi ikaw, 'di ba, Models of Manila nasa entertainment industry, diba? Kaya very much sa music, mga magagaling yung mga musicians din natin na to try to make it sa either Asian market o sa Western market, sa US, sa Europe. So to expand para lumaki yung kita, ganun din naman. Dito din naman ang uwi noon, mga Pilipino. Itatax naman ng gobyerno 'yun eh. So kikita rin ng gobyerno doon, 'di ba? Hindi, tsaka ang balik naman, 'di ba? Ang balik naman kung kumita ng malaki, parang si Pacquiao kumikita ng malaki dito din naman niya gagastos, pamimigay din niya sa mga or dito din siya magpapatayo ng mga mansion niya and all. So ganun din. So magandang matutukan ng gobyerno. I think it's about time. It doesn't need to happen now, as in right now, maybe 5-10 years. Kasi yung Korea, sinimulan nila yon 2000s eh. 'Di ba? Tapos ngayon, after mga 15 years, talagang nung lumabas yung mga Blackpink, 'di ba? Squid Game, 'di ba? Iba yung quality, ibang level yung quality na ano. Kasi ang napapansin ko, 'di ba? Tayo kasi ang pa-proud natin, ang yayabang natin, kami pinakamagaling kumanta, mga Pilipino. Pero wala naman tayong mga international artists. Ngayon lang nagsisimula. Pero for the longest time, wala. 'Di ba? Parang pag sinabi mong Pilipino, sa mga foreigner, magagaling kumanta 'yan. Pero wala tayong mga Taylor Swift, wala tayong mga Ariana Grande, 'di ba? Kailangan lang ng konting push lang eh. Kaya doon papasok yung national social media plan. Kasi paano ba sumisikat yung mga musicians na yan? Sa TikTok din naman, sa Spotify din naman, sa online din naman. Kung medyo tutulong yung gobyerno, gamitin natin ng konti yung resources ng gobyerno, i-promote natin yung mga artists sa Amerika o sa ibang bansa o sa diba? Baka, tingnan natin, we want to see nga how far Filipino talent could go kung meron lang konting suporta o suporta mula sa gobyerno. Kasi ako na creative industry din ako talaga eh. Isa sa mga frustrations ng creative industry is ako kasi nasa illustrations, so kasama dyan yung gaming, kasama dyan yung animation, sa advertising. Ever since 80s, yung mga malalaking shows sa Amerika na animated, dito ginagawa eh. Tapos wala tayong original na paano ba makakatulong yung ako naman magtatanong para baka masama ko sa masama ko paano ba makakatulong yung gobyerno doon sa creative industries like animation, illustration? Anong pwedeng ibigay nila para mas dumami yung opportunities nyo, mas lumaki yung kita, mas makilala tayo sa ganyang field? I think funding and isa mo ilalagay yung pondo ko sakali. To create, ang problema talaga nila, at least maaring may iba pa silang problema na hindi ko alam. Pero ang nakita kong problema talaga na isa is hindi makagawa ng original na show na animated. 'Di ba? Tingnan mo, dahil sa budget. Hindi ko alam kung bakit eh. Kasi parang isipin mo 100 years na yung film industry ng Pilipinas, 'di ba? Almost. Tapos dun sa huling nabasa ko, wala pang 15 na animated shows, full-length animated shows ang nagagawa.
Di ba? Hindi siya nakikita kasi from a business standpoint. Ako, ang biglang pumapasok sa isip ko pag sinasabi mo yan, yung model naman ng Japan Oo. with their cartoons. Sa comics ako, kaya ako comics man pangalan, di ba? So, nga no. Ngayon ko lang napagdugtong. Hindi, pero di ba sa Japan, di ba? Yung mga Pokemon na yan, yung mga ano na yan, yung mga Hello Kitty na yan, yung mga cartoons nila, mga anime, they start from cartoons, tapos, kumbaga merchandise, and then it becomes a very big business. Kumbaga hindi siya tinitingnan ng gano'n ng gobyerno Pag nakita animation for the sake of parang pambata lang animation lang, pero hindi it's a branding exercise it's how you build IP. Yun ang mahina tayo sa IP. Yun ang diba? Yun talaga. Parang hindi nila, kasi sabi ko dun sa mga friends ko na may-ari ng studio, sabi, hindi kayo gumawa ng original. Ang tagal na daw nilang sinusubukan, wala daw talagang ubra. Sabi, bakit? Hindi rin nila maipaliwanag ng maayos Hindi rin talaga nila maipaliwanag. Siguro, ewan ko, maybe parang hindi uso yung ganung business model sa Pilipinas, no? Yung parang you develop a game or you develop a cartoon, tapos from that cartoon, yung characters, no, yun yung nagiging IP na napagkakitaan mo through whatever merchandise or promotion or Happy Meal sa McDo. Kaya, exactly. Ito, Sen. Ano siya yung, meron kaming topic dito sa previous episodes. Alam mo yung mga, di ba, nung 80s, merong mga cartoons, yung mga He-Man, ganyan, G.I. Joe. Ano ba na yung mga shows na yon, hindi talaga yung cartoons ang product noon. Ang product talaga noon yung laruan. Yung laruan. So yun ang business model nila na parang naunang gawin yung laruan bago yung cartoons. Yung cartoons parang extended commercial lang nung laruan. 'Di ba, para mapanood mo 'yon, tapos pag nakita mo 'yon, bibili ka. Yun talaga. So kung let's say kumbaga, hindi pa celebrity si He-Man, may laruan na He-Man. 'Di ba? Hindi sila, kasi akala ko noon dati dahil sikat si He-Man, may show, gawa tayong toys nito. Baliktad pala. May diba? Sikat pa tayong parang ganun? Ano bang sikat natin na wala ganun? Nga tayong ganun Oo nga, no? Na toys, no? Pagpunta ka sa Toys R Us o sa mga toy shop natin sa SM. Wala tayong toy industry. Ang meron tayo, mga toy art. Yung mga artist na mga gumagawa ng mga customized na toys. Ganon. So, pero nasa art scene simulan doon Pwedeng sa art scene, no? Pero, pwede pag imamas mo siya, pang toy na. Pero wala nga tayong IP na toys masyado, no? Parang wala. Ito said, no? Ang nakakapagtaka dyan, parang ano ba 'yon, secret ba dati 'yon sa Amerika na parang walang gumaya, wala bang mayaman na Pilipino na medyo nerd na parang gayahin natin 'to na same business model, kasi ang laki ng kita na 'yon Bakit kaya hindi nila ginawa? 'Di ba? Or even now, halimbawa, let's say, meron ako naisip na ano ko lang bigla siguro the closest thing we have to that nung araw, yung kay Mars Ravelo. Kaso yun nga, masyadong inspired naman ng medyo controversial. Hindi naman controversial, pero medyo, di ba, kahit si Darna is inspired from Wonder Woman, di ba? May ganung... Actually, hindi. Nauna si Darna. Hindi, talaga ba? Nauna si Darna, Nauna si Darna kaysa kay Wonder Woman? Nakala ko the whole time. Si Volta pa, nauna yung Volta sa Darna. I didn't know. Pero nauna ng 2 taon ata si Darna. Pero yun ang natin that's the closest thing we have na IP to na Panday, yan. Panday, Enteng. Darna, yan. Meron din pala tayo, hindi lang siya na ba't nga ba siya hindi na into toys, into... Oo nga. At saka isa pa, Mark, yung tawag dito, nakita ko naman yung mga yung ibang senators natin katulad ni JV Ejercito, 'di ba? Mga nerds din sila mga mahilig din sa mga ganyan, yung mga ganyan. Hindi na pupush, no? Saan pa magdasimulan? Bakit hindi nila naiisipan 'yon? Kasi diba? For example, yung ang tawag dito,
yung Panday o kaya hindi nagiging toys, nagiging party list Agimat. hindi laruan, naging party list yung IP niya kasi IP ng tatay nila yun si Ramon Revilla, di ba? Agimat. Oo nga, no? Di ba? Pero kung isipin mo, yun Oo nga, yun na yun yun na yung Agimat yun na yung kumbaga as movies naging successful naman siya, pero hindi siya natatranslate into cartoons tsaka sa mga laruan tsaka sa mga ibang sa politika natatranslate. Doon na dadala. May Darna party list na ba? Kung merong nga Batang Quiapo na party list tumatakbo ngayon. Oo. Yun nga, parang nga minsan, hindi mo nga maintindihan Pero I really think that the creative industry is an untapped gold mine for the Philippines. Kasi yung creative industry, may mga AI na dyan, pero iba talaga yung yung pagka-Pilipino. Kasi tayo lang ang makakagawa nun Mga Pilipino lang. Hindi kayang gumawa ng mga Japanese noon. Tayo lang ang gagawa noon. The same way na yung mga Japanese culture, sila lang pwedeng gumawa. So, meron silang sarili nilang history and culture and unique sa kanila. Tayo din, may ganun din tayo. Kasi meron tayong meron tayong 'di ba? Kailan ka huling nakabasa ng local na comics? Bata pa ako. Bata pa, matagal na. Meron pa bang comics ngayon na local? Meron pa. Meron sila, tapos meron mga convention yan, yung Comic-Con na tinatawag. Nandun yung mga comic book artist na... Ano ang kasi nung bata ako, ang naabutan ko syempre, sa ng edad yung mga funny comics, yung mga Yun na yung mga naabutan ko Tapos syempre yung Pugad Baboy, yung mga ganun. Yan, Ngayon ba, ano ba ang what could you say yung nasa top ngayon ng local comics na title? Kung ano-ano, madami ng titles ngayon, nauso na yung mga independent comics na tinatawag. Kasi nung bumagsak yung mga... Saan siya binibenta? Sa mga conventions usually at saka sa kanya-kanya lang. Walang physical online, tas wala masyadong physical store. Like sa Philbars, ganun, hindi siya binibenta. Yung iba, meron. Ang siguro, ang pinaka-popular, yung isang company, yung tawag dito, yung Indiket ang pangalan nun May mga physical stores sila? Or online? Mga maliliit na bookstores lang. Pero siguro kung gusto mo kung if you want to develop yung local creative and toy industry, maybe you could start by kunyari yung mga toy stores, yung mga Philbars, mga Toys R Us, 10% ng paninda nyo dapat local IP. Or 5%, simulan natin sa ganun. Itong section na to, Filipino section, Agimat, Enteng. May laruan ni pala meron palang Pilipino na laruan. Nakita ko si Tanggol. Nakakatawa. Ito nakakatawa ko, nakita nyo to, merong Batang Quiapo na binibili. May tsapa. Talaga? Merong baril. Okay. Tapos merong, nakakatawa, may isaw. Talaga? Pero parang yung bata Bakit may isaw? Ano bang yung sa isaw? Sa Quiapo, parang mag-iihaw ka ng isaw, kasama yung sa props mo. Talaga? Tapos siguro may baril, si Tanggol darating, tas yung tatay niya, si Rigor, may tsapa. Merong laruan na Batang Quiapo. Oo. Siguro nabibili din naman, hindi naman siguro sila magbebenta ng gano'n kung hindi nabibili. Pero parang maybe mag-allocate yung mga toy stores ng 5% ng okay, basta meron na kayong area na Filipino IP. Yun ang ibenta nyo sa para merong chance for Filipino toys, original na Filipino characters or toys na makilala. Maybe. I think naman yung mga owners, kasi nasa community na rin yun parang they took it upon themselves to hindi lang siguro 10%. Basta pagtingin nila na pasok sa quality yung trabaho, parang they carry it and then sell it as parang chicken and egg problem kasi. Yung mga gumagawa, hindi sila gagawa kasi wala silang hindi sila gagawa kasi walang mabentahan. Oo. 'Di ba? Yun namang dahil yung namang nagbebenta dahil wala namang supply, wala namang umano, wala pa din masyadong demand. Walang demand kasi hindi mo naman na-display, hindi mo na. So parang chicken and egg baka kailangan medyo iano mo ng konti para magkaroon ng laban naman o magkaroon ng space para sa mga Pinoy creatives na pwedeng gumawa ng laruan. Yun. Ako mahilig din ako sa comics nung bata ang title that I collect, tas meron pa rin akong mga luma ngayon from the 90s. Avengers talaga. Kaya imagine mo, nung 90s, lumaki ka, ang puro pelikula, puro X-Men. So yung mga klasiko, puro X-Men sila lahat. Pero ako,
Avengers talaga ako nun. Parang nababadoyan sila sa Avengers eh. Kasi ang babadoy, magkakasama. Sino, Captain America, sino-sino yung mga yan. Pero nung 90s pa lang, ang ganda na nung storya nung nung Avengers during that time. So imagine mo how I felt when they started the MCU. Nung inisa-isa na nila nung nag-click yung Iron Man, tapos inisa-isa na yung mga characters. So parang as someone who collected Avengers as a kid, sobrang saya ko. Kasi finally nare-recognize na yung kumbaga mas sikat yung Avengers, mas malakas yung movies niya kesa sa X-Men. Dati. Dati kasi kaya cool yung X-Men dahil sa si Wolverine. Animated. Sa animated din, no? 'Di ba? Oo nga, no, yung 97, yung X-Men 97, no. 'di ba? Yun pala ang nagsimula no, no. Kaya mas sikat siya. Mas Tapos yung movies naman si Wolverine talaga nagdadala, yung Shockman talaga ang So yun. Kaya yung mga local na comics hindi ko pa nakikita yung mga titles na meron ngayon. Sa minsan i-cover mo 'yan sa pag sa blog mo. I-message kita. Sige, send sa akin yung mga links para nakikita ko din kung sa mga Comic-Con ganyan. Yung mga cosplayer ba may nako-cover ka na ganun dati? Hindi ako masyado into kahit dati. Hindi ako masyado into cosplay talaga. Tsaka sa gaming hindi din ako masyadong There are times na parang gusto ko mag-gaming, pero kasi ako personally hindi ako talaga gamer eh. I see. Medyo kasi yung ibang mga gaming companies dito rin kumukuha ng talent, yung mga illustrator, mga game designers. Nauso kasi yung mga 'di ba yung mga sila Doggy, sila ML. Merong time na gusto ko mag Models of Manila gaming eh. Pinag-aralan ko, tinignan ko. Paano yung mga online?